Yan, oh. Isang araw ito sa Congress eh. Kaya nagkagulatan. No, tawanan doon. Sabi, sounds familiar. Chinoy businessman's story draws comparisons to Alice Guo. Pareho ho kasi ng istorya. Tingnan nyo ha. Ito yung sa ano, may-ari ng Omni. Yung electronic products like yung ilaw na Omni. Yeah, that's Robert Barber. Sabi rito, late birth registration raised by a Chinese father, citizenship questions, possibility of holding a Filipino and a Chinese passport. Well, dito po kay Mayora, pasok na talaga sa bangha na holder siya ng two passport, a Filipino passport and Chinese passport. Diba? Ako talaga, positive na ako, siya si Guaping. Si Guo Waping. Siya rin si Pretty Pig at si Alice Guo, si Mayora. Now, pag-usapan naman po natin ngayon, ito pong kahawig ng istorya nito ni Mayora, si Henry Bigay, ang president ng Local Electrical and Light Company Omni Philippines. Okay, baka meron kayong gamit sa bahay, electrical products na tatak Omni, siya po ang president nitong kumpanya na to, si Henry Bigay. Bakit naging Bigay? Tagalog, di ba? Bigay. Now, during the hearing of the House Committee on Dangerous Drugs on Wednesday, lawmakers could not help but compare Bigay's case with Guo after it was revealed that Bigay's father, founder po ng Yatay International Corporation, si Yang Wahong, ay hindi po nakalista sa kanyang birth certificate bilang kanyang tatay. Okay? Hindi nakalista. Yan, itong taong ito, si Yang Wahong. Now, sabi rito, only Bigay's mother. So, nanay lang niya nakalagay sa birth certificate. A certain Maria Luisa Bigay. So, kaya po, Bigay ang kanyang apelido. Sabi, was listed as his parent, but Bigay admitted to having been raised by his father. Si Mayora naman ay lumaki daw siya sa farm, 'di ba? 'Yun naman ang sabi niya. Ito naman, lumaki naman po sa kanyang tatay. Ang kaibahan lang nila, ito pong si Bigay ay meron po itong kwento tungkol po sa kanyang childhood. Hindi katulad ni Mayora na wala. 13 years old dumating ng Pilipinas. Ngayon sabi rito, in your letter, sabi niya, you said that Maria Luisa Bigay is your biological mother. Okay? And she gave birth to you in 1992. But that you were registered 3 months after your birth. So late registration also. 'Di ba? 'Yun ang kanilang narinig ko na rin 'to nung last time nandoon sa Congress na ang ginagawa nila ng mga Chinese para makapagnegosyo rito, sila ay magtayo ng negosyo, ah, gagamit sila ng isang tao dito na pinanganak sa Pilipinas. Pero pinalilitaw nila na ito po ay may dugong Pilipino katulad nito ni Henry Bigay. 'Di ba? Na nasa birth certificate nakalista lang ang nanay niya ay Pilipino para siya yung siya masabing Pilipino talaga. Pero hindi nilagay ang pangalan ng tatay. Oh. Tapos sinasabi niya siya ay pinalaki ng kanyang tatay. Tignan natin kung may sasagot pa ritong I will check later o hindi ko po maalala ha. Sabi rito, so late registration, your mother and your father were never married. So you grew up with whom? As a mother? Yan. Ngayon sabi niyan, when I was young, I remember that I was with my father. Shit. Parang ganito. Nung bata pa ako, naalala ko, kasama ko ang tatay ko. Anak ng putya. Bakit, di ba? Ba't ganun ang sagot na nung bata po ako, naalala ko, kasama ko tatay ko. Ang tanong lang naman dun, kanino ka lumaki? Nanay sa tatay. Di ba? Sana sinabi niya, lumaki ako sa tatay ko. Oh.
'Di ba? Ito pa. Who raised you during those times? Sino nagpalaki sa'yo, nag-alaga sa'yo mga panahong yun? Sa pagkakaalala ko, o yun, eto may naaalala. Si Mayora, walang naaalala. Sa pagkakaalala ko po, tatay ko po. Now, when Bigay said that he has also, hindi pa raw niya namimit ang kanyang nanay. Okay? Flores said he hopes that the businessman understands why personal details are being asked because Guo's testimony before the Senate has opened the possibility of fake identities being used. Sabi niya, kasi I hope you understand why we're asking these questions, especially now that the issue of Alice Guo popped out. So because when it comes to acquiring of citizenship, especially with the late registration, it has come an issue. And I hope you understand why we're taking these questions. Diba? Hawig-hawig yung istorya eh. Oh. Si Mayora ang lumaki sa farm. Kaya lang si Mayora, hindi po natin ngayon malaman kung saang farm lumaki. Because evidence showed na 13 years old siya dumating rito noong 2003. 'Di ba? At siya po ay iniwan ng kanyang nanay, inabandona sa kanyang tatay. Ang tatay niya raw si Amelia Leal. 'Di ba? So posibleng si Pretty Pig po lumaki sa farm sa China. Doon siya pinanganak, 'di ba? Tapos dinala rito. Oh, hanggang sa natuto na ng kulturang Pilipino, natuto na rin siya ng salita natin. Kaya fluent siya sa Tagalog. So there are videos na naglalabasan na kanyang pagiging fluent talaga sa Tagalog. Sabi ni Jun Ponce, China doesn't allow dual citizen, meaning di pwedeng maging dalawa ang passport niya. Okay. Sa China yon, sa Pilipinas, 'di ba? Kasi kaya dalawang passport nito ni Bigay ay ang kanyang birth certificate ay Pilipina ang nanay niya at walang nakalistang tatay. Walang inchik na nakalista. Mm. So nakakuha siya ng Filipino passport kasi tatanungin ka lang naman, when I get my passport, tinanong ako, meron ka na bang passport dati? Wala pa ho. Nawawalang passport. Wala pa nga akong passport. Paano ko mawawalan? Sabi ko. Okay, so step 2. Katapos doon, step 2, pinicturean lang ako. Yung data ko na in-enter, yun na yun. Hmm. So, hindi ho mahirap. 'Di ba? Hindi mahirap. Eto naman, sabi, it might be personal, but the line of questioning is nothing personal. Is nothing personal. Then, I just want to find out because most of the people I know just to circumvent the prohibition of ownership of property. Kasi 60-40 po ang kailangan. Diba? Or in the controlling stake in a corporation, usually pretend that they're Filipinos, and that's why we're very interested in this. Okay? Uh, so, ganun lang din po umikot. Ito nga yung isang nakakatawa rito rito kay Dan Fernandez. Sabi niya kay Bigay, nung tinignan daw niya yung mga dokumento para i-confirm, sabi niya kay Bigay, tingnan mo yung dokumento para makumpirma mo uh, uh, ikaw ba incorporator at presidente, incorporator ka ng Yatay International Corporation at presidente ng Omni. Yan. Kasi nga nagkakaroon ng pagdududa doon sa mga kumpanya na kanyang hinahandle. Kasi sa mga sagot niya, sometimes lumilitaw na hindi siya aware na siya ang presidente ng Omni. Sabi ko, ano to? Um, dinala siya rito, 'di ba? Ginawang Pilipino using a fake information para makakuha ng birth certificate na isa sa pinaka-easiest way para ikaw ay maging isang Pilipino, 'di ba? Pero wala ka naman dugong Pilipino at 'di ka pinanganak sa Pilipinas. Nagkataon lang talaga na yung loopholes ng ating birth certificate nagagamit nila. Alam nila yung loopholes. Now, sabi rito, I hope you don't mind, Mr. Big Eye. The reason why we're doing this is to ask questions, is to really find out the truth because it is a quite complex issue already.
We love our Filipino-born Chinese citizens. Having a Chinese father or mother who chose to be Filipino, we love them, sabi niya. What we hate in this committee is those who are pretending to be Filipinos but are foreigners who want to own our different properties and own different corporations. And that's what we want to find out in this committee. And if you are legitimate, we are proud of you. We are with you. But if you are a foreigner pretending to be Filipino owning corporations and different properties, then we are enemies. 'Di ba? Tama. Ngayon, dapat po ang gawin po rito, for in aid of legislation, if I'm a congressman, ang magiging proposal ko po sa ganito, kasi hindi lang po ano eh, hindi lang tawag dito, hindi lang si Mayora Alice ang may ganito. At isa lang po, itong dalawang taong ito, ilan pa kaya ang ganito rin ang kwento. So dapat lahat po ng mga late registration, no, lalo na kung late registration, tapos dapat maging maingat, talagang maging ano, kasi ang ginagamit komadrona raw yung nagpaanak. So dapat po merong physical presence ng komadrona talaga na at katibayan na siya ay pinanganak at doon ay hindi available, 'di ba? Nadalhin at bakit hindi madala sa hospital ng maaga, 'di ba? Kailangan may patunay talaga na na ano na na kahirapan niya sa buhay ng pamilya kaya hindi mapa-ospital nung maganak at talagang no choice, kailangan yung hilot lamang, yung hilot gaano kalayo ang distansya. Dapat talaga magkaroon sila ng ganyang klaseng paghihigpit sa late registration. Tapos, kapag ka napatunayan po na nilabag ang ating requirements, yung 60-40 natin sa Constitution para sa pagmamay-ari ng mga negosyo ng ari-arian rito, dapat po ano yan, i-confiscate ng gobyerno, i-sequester ng gobyerno yan, 'di ba? Dapat gano'n ang gawin natin. Oh, para matakot, hindi na hindi na tayo niloloko-loko. Kasi ang masaklap ngayon, alam naman natin na yung mga illegal drugs dumadaan sa pamamagitan ng mga shipments ng China, 'di ba? Ipinupuslit. Tapos pagka nagkaka-bookingan, o nung panahon ni Digong, 'di ba? Ilan yung mga na-booking doon, nakakalusot lang. O nahuhusto na lang sa balita pero nakakalusot yung mga droga kagaya ng shabu na nakalagay rin sa magnetic lifter, 'di ba? Now, balikan natin itong si Mayora Alice. So dito kay Mayora Alice, maliwanag na maliwanag yung panloloko, yung pagsisinungaling. Ito ay para po mapaglaruan o para matakasan yung taxation law natin at saka bukod doon kung ito ay may kinalaman para sa pag-iispiya sa ating bansa, 'di ba? Kailangan natin talaga rito ng todong paghihigpit. Ano ang remedyo ang dapat at pwedeng gawin dito? Oh, 'di ba?